imbis na maniwala po ang taong bayan dito po kay Aimee ay nadual po ang taong bayan. Kasi po, ganito po kasi, explain ko lang na maikli, Boss Mike and Paring Koy. Kasi po tayo, ang culture natin, pamilya. Yan po ang dapat inaalagaan. Ang gobyerno po, pagtulong sa ibang tao. So, kahit anong mangyari, lagi pong pamilya ang nauuna, hindi ang politika. Correct. Pero sa pagkakataong ito, Madam, inuna mo ang politikal na advokasya mo at pinakinggan mo ang team itim na vice presidente. Ito na tataka ko. Ano mas mabigat sa lahat to? Tatanungin ko po kayo. Please comment down below, mga kababayan. Ano ho ang pinakamabigat? Ang pamilya o ang kaibigan? Kasi kung ako papipiliin mo, pamilya ko. Oo. Kasi mas magkadugo kami. Yes. Kung talagang magkadugo kayo. Diba? Eh, ang tanong dito, baka naman ibang pamilya na yon. O may pamilya ng binubuo. Tama. Diba? Kaya yung mga agets nun, comment down Pero below. kasi alam nyo kasi, sa akin yung kasing kulturang Pilipino, mahalaga sa akin kasi yun. Totoo. Family first. Bakit? Yun na nga, pamilya ay pamilya. Yes. Problema sa loob ng tahanan ay dapat hindi nakakalabas yan. Oo. Kung ano man ang problema sa loob ng bahay, dapat sila-sila, tayo-tayong nasa loob, ang dapat sumolusyon lang. Magresolba. So kung ang mangyayari ay ilalabas mo sa social media, ikikwento mo ay kumare, at kay Sarah, ano itutulong nun? Hindi naman niya alam kung ano pinagmulan yan. Na minsan, yung kanilang mga payo, na mga kumare, kumpare ninyo, ay nauuwi sa mas lalong dagdag na problema pa. Minsan, mga kababayan ko, siguro nangyari na sa inyo. Kakahingi nyo ng payo kay kumpare at kay kumare, kayo ni kumpare nagkatuluyan eh. Diba? Diba? Pero ako lang. If ako ang tatanungin ninyo in terms sa pinag-usapan natin yung kay Pangulong Marcos and between sa kanyang kapatid na si Aimee Marcos, nabilib ako sa ginawa ng Pangulong. Siyempre nabilib ako sa ginawa ng Pangulo. Nanahimik siya. Ngayon lang siya nagsalita from pagkatapos ng pagsasalita sa INC rally ni Senator Aimee. Nabilib din ako sa unang ginang kasi biruhin mo, nalaman ko matagal na palang tinitiis ng unang ginang yung ugali niyan. Teka muna, baka may share siya. I-share mo, Boss Mike. Bago mo sabihin yan, nakakatuwa kasi, yung pagtitimpi ng unang ginang dito kay Senator Aimee, napakahaba. So pinatunayan lang talaga ng unang ginang First Lady Liza Araneta Marcos na talagang mahaba ang pasensya na, abogado ako, kailangan ko, ito yung mindset ko. So pinakita niya doon na edukado ako, barbaric to. Kaya nga diba? ang nangyari kasi dyan, ang ating First Lady, ang haba ng pasensya. Hindi siya bumaba sa level ni Aimee Marcos. Kahit nakakapagpababa ang nangyari sa pamilya Marcos. Yun po ang pagkakaiba na itong pamilya na to Sabi ko nga sa iyo, Koy, Boss Mike, ang hindi ko matanggap dito ay yung pati yung mga anak dinamay. Pero mo si Vinny, si Congressman Sandro Marcos, na isipin mo ang future sinisira mo. Wala silang kinalaman dito, sinisira mo. Koy! Ito, sabi nila, maniniwala ka, Congressman Sandro Marcos, sabihan ni Senator Aimee na addict na gumagamit? Yes. Tanong, tayo mag-usap dito kasama mga viewers natin. Yes. Maniniwala ba kayo na addict si si Congressman Sandro Marcos? Ikaw, Boss Mike? Siyempre hindi. Bakit? Nakita naman natin Ito na lang Kung sabi nga ni Manang Aimee, buong pamilya daw addict. Nakita ko yung video kamakailan lang si Benny. Vinny. Nakisalamuha ng parang normal na, ordinaryong tao lang. Yes. Pinalabas ko yan kanina. kagabi yata, yung nakisalamuha sa mga
Ordinaryong tao. Ordinaryong tao. Na nakahubad, na nakaano, dahil yun din yung mga itsura ng mga Kasi tao. boss, mahilig yan sa sports, skateboard. Di, yung bang kayang makipagsalamuha ng kahit na sino. Ibig sabihin, nakakaisip ng tama. Yes. Kasi alam naman natin na kapag ka-addict, hindi makakapag-isip ng tama. Tamang hinala. Yes, sino ang tamang hinala? Si tsaka si Sila yung totoong tamang hinala. Tama. Ang addict, tamang hinala lagi. Tulad ng mga tamang hinala na addict si Pangulo. Dapat pala tumakbo yung mga TH party list sila. Kayo lang naman ang mga addict, tamang hinala kayo lagi. Tsaka titignan natin, una-una, sa level ng family. One of the best na nakita ako dito kay Congressman Sandro Marcos, he's very humble. Yes. Napaka-firm niya magsalita, mahinhin, mahinahon, pero may dating at bigat. Ito sa kanya, malabong maging addict ang isang tao na to sapagkat titignan mo ang itsura, alam mo itsura ng addict. Ito na lang diba? Huwag na tayo lumayo. Kumpara natin. Sandro versus Baste. Ay, grabe yun. Pag tinignan mo yung itsura, parang hindi na nalalayo kay Hindi kasi, ako tapos tatawagin niya. Kita niya naman kapag tumayo. Ito pa may issue. Ano? Iba daw yung tatay ni Sandro. Yan, ikumpara nyo si Sandro kay Apo Lakay. Pag pinagtabi nyo, iisa. Parang iisa. Lakad, tindig, itsura. Diba? Ginagawa nila. Tanim intriga. Tsaka kung talagang iba-ibang mga asawa, si may gawa niyan eh. Kaya nga. Ilan na ba na yan? Sorry. Wala tayo sa Radyo Pilipinas. Pwede na. Pakat po, direct. Pakikat po. Salamat po. Ilan na ba na yan? Ito, susundan ko pa. Si Bini at saka si Kitty. Tignan nyo naman itsura. Kahit maghubad silang dalawa. Makikita mo sino matino at saka yung sino yung pabaya. Tama. Pabaya sa katawan niya. Di ba? Nakita mo si doon sa ibang bansa, lumalaklak. Kaya nga, binubuhusan ng alak. Parang anak ni Dapat ang magtropa, alam nyo, si Kitty at saka yung congressman ng di ba? Magkaroon si Kitty at saka yung congressman ng yung anak ni na gumastos ng milyon-milyon. Sa Las Vegas pa. Las Vegas, Hindi pa nagkasya sa BGC. O kaya sa Timog eh. Nabantayan mo na yung distrito mo, abay nag-enjoy ka pa. Kumita na yung bar sa BGC City at BGC. Kumita pa yung Las Vegas. Pinakita, ibang bansa pa. Matindi. Pero ito para sa akin. Ito pa, may hindi nakakaalam pa sa pamilya nila. Meron tahimik na kumikilos. Tahimik na tumutulong. Tahimik na nagpupunta sa mga ayaw niya ng publicity. Yung mga anak ni Presidente, mostly si Bini. Alam ko yan. Kilala nyo sino tong tahimik na isa? Ay, pwede si Bini. Bukod kay Bini, meron pa isa. Simon. Alam mo kung ano? Abay, pinatitira ni Pangulo sa bahay ampunan eh. Para maramdaman kung anong totoong buhay. Hindi yung pinatitira kung kani-kanino eh. Ano ba yan? Pinatira. Anak ng wedding. Magkaiba po yun. Dahil po, ang ating Pangulo, ang ating First Lady at ang Pangulo, pinatitira po sa mga bahay ampunan, sa mga shelters, ang kanilang mga anak. Pinaparanas nila ang ordinaryo at ang simpleng buhay para hindi po sila mabulag ng karangyaan. Ganyan po ang breeding ng pamilya Marcos. Samantalang sinasabi ni Boss Mike, pinatitira, tignan nyo po yung ngalangalan ni parang ano po yan, parang sasakyan, kailangan i-camber, disalign. Gusto nyo ng patunay? Gusto nyo ng patunay? Sige. Bakit hindi nyo itanong kay Oo nga eh. Diba? Yan ang sinasabi ko. Baka hindi nyo pa rin na-gets. Kasi itong mga bobo eh. Bobo talaga yan. Hindi maunawaan yung mga ganitong joke eh. Wala. Mahina yung sense of humor. Nagluluga kasi. Diba? Baka pwedeng pakitanong kay Manong. Manong Sabit. Baka apo niya yun eh.
si Kitty. Magjowa yun eh. Magjowa ba? Magjowa yung, anak ni... Tsaka ni Kitty. Magjowa. Kaya nga may joint force yung mga yan. Pero hindi yun yung tinutukoy ko, ha? Ano ba yung tinutukoy mo? Ibulalas mo na. Pagkita mo yung pamilya Marcos kasi na itong pamilya ni Pangulong Bongbong. Talagang makikita mo na nasa ayos sa mga anak. Kaya nga kung sinasabihan nila na ganyan ng unang ginang at ang ating pangulo, wala talaga maniniwala kay Amy. Kasi hindi literal na chismis. Literal na tanim chika. Nagtatanim siya ng image ng isang tao na parang masama itong pamilya na to. Alam mo, tingin ko si Manang Amy, malaki inggit nito eh. Unang-una, bilangan ko. Bilangan nyo! Isa. Una, si Manong Bongbong may maayos na pamilya. Si Manang Amy, kita mo naman. Hiwalay. Ikalawa, mukhang walang nagseryoso sa kanya. Bakit kaya? Baka may problema siya. Kasi minsan pag nahiwalay ka sa una, maaaring problema ng yung kung sino yung hiniwalay mo o umiwalay ka. Pero pag nagkaroon ng pangalawa, pangatlo, tanungin mo na yung sarili mo. Baka may problema. Baka ikaw na talaga may problema. May diferensya, no? So, ibig sabihin, mga kababayan, manimbang kayo. Tama. Yung tinatawag nila na hindi matino, adik, at kung ano-ano, baka yun yung talagang kinaiinggitan ng mga to. Of course. Nakuha nyo? Kasi yun ang isa sa mga pinaka nakikita ng tao ngayon, yung ganong inggit sa katawan. Kasi ang unang ginang First Lady Liza, kung makikita nyo, she's look like in New York. Alam niyo yung style ng New York? New Yorker. Siya. Ganun siya. Kung makikita mo, mukhang yayamanin, pero talagang may ibubuga. Pero nakita ko ang unang ginang eh. Ikay si First Lady. Kaya nga, jolly. The last time na nag-meet natin siya, naalala mo? Umakbay pa. Kung sino-sino pang Ganun siya. Kumbaga, kahit game na game siya. Biruin mo, inakbay niya si Mima ng ganun, umabay ng ganito, picture tayo. Di kasi ang let ni Mima, kaya pwedeng akbayan. Hindi kasi nakita natin siya doon na hindi siya choosy. Hindi siya maarte or kagaya na sinasabi nila na although kahit na New York ang style niya, Pilipino masang-masa kasi maiintindihan mo siya sapagkat yung style niya ng pakikisama is pakikipagkaibigan talaga. Sa madaling salita, si First Lady, kahit sino ka pa, kaya niyang pakisamahan, pakibagayan, hindi tulad ng iba dyan. Kapag wala silang pakinabang, hindi ka sasamahan. Lalayo pa ba kayo? Tignan niyo yung mga nagkagulo-gulo. Nagmurahan na. Diba? Nagkagulo-gulo na sila. Kaya nga sabi ko, si tumiwalag na eh. Abay, pinuri na ng pinuri si Pangulo. Hindi mo alam yan, Napansin ko lang. Pinuri ni Pangulo. Sabi, eto talaga. Weak leader? Ano sinasabi niyong weak leader? Wala. Hindi daw totoong weak leader. Ano yan? Sabi nung na sinasabi mo na dapat paniwalaan nyo. Dapat tularan ninyo. Gayahin nyo na si Panelo na pumupuri na kay Pangulo kasi ito'y isang abogado. Tingin ko, personal na opinion ko, alam ni Panelo na wala ng patutunguhan ang karera ni Sara Niño.